Dalawang tugtog siguro. Isa pa, no? May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, agam ang nalapit sa iyo. Atin ang tuklasan, mga bagong paraan dito sa ating mundo. Kaya sama ka't atin ang talakay ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Halika na't may mga bagong kaalaman, ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Basta siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa DOST. Isang agham na ramdam na hapon sa inyong lahat, mga kaagham. Ito po ang programang hitik sa impormasyon hinggil sa agham at teknolohiya. Kayo ay nakasubaybay sa Radio Agri 90.1, DOST Central Luzon at sa lahat ng DOST PSTO Facebook pages. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, ako pong inyong lingkod, Lorraine Custodio. Samahan ninyo kami tuwing araw ng Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At syempre, makakasama ninyo kami sa isang oras na punong-puno ng kaalaman patungkol sa programa at serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. Kaya't huwag palampasin ang aming programa, your weekly dose of knowledge and good vibes. At ako po, si Aaron Bermudez. Dito lang yan sa programang Ayos na Ayos sa DOST Season 3. At bago tayo magsimula, nais po naming batiin ng isang kaagham na ramdam na hapon ng ating kagalang-galang na Regional Director ng DOST Region 3, walang iba kundi si Dr. Julius Cesar V. Sicat. At sa lahat ng Provincial Science and Technology Offices sa gitnang Luzon, isang makaagham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Alright, ang programang ito ay naisakatuparan po sa pakikipagtulungan ng Science and Technology Promotion and Communication Unit ng DOST Central Luzon at Radio Agri 90.1 ng PhilMec. Kaya binabati rin po natin ang direktor ng PhilMec na si Dr. Dionisio G. Alvindia. Magandang araw mga kaagham. Nagbabalik na ang pinakihintay ninyong programang hitik sa kaalaman at impormasyon kaugnay sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Abangan ang programang nag-uumapaw sa kaalaman kasama ang experts mula sa Department of Science and Technology. Samahan ninyo kami tuwing Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa darating na September 15, 2025, ang pilot episode po ng Ayos na Ayos sa DOST Season 3. Dito lang sa paborito nyong istasyon, ang Radio Agri 90.1, at tayo rin po ay napapanood sa Facebook pages ng DOST Central Luzon at sa lahat ng DOST Facebook pages ng ahensya ng DOST dito sa gitnang Luzon. Kung isa ka sa aming mga masigasig na taga-subaybay ng aming programa, huwag kalimutang i-follow ang aming Facebook pages, ang DOST Central Luzon, para updated ka sa aming mga programa. Kaya't huwag palampasin ang pagbabalik ng Ayos na Ayos sa DOST, your weekly dose of knowledge and good vibes. Mula sa DOST, para sa inyo. Alright partner, isang mapagpalayang araw sa iyo. Isang makaagham na hapon po, Sir Aaron. Yes, at sa lahat po ng nanonood sa ating programa at nakikinig sa Radio Agri 90.1, isang mapagpalaya at makaagham na hapon sa ating lahat. Ngayong araw, ang isang special episode po ang binuo ng DOST Central Luzon para sa ating lahat upang tignan ang kakayahan kung papaano nga ba natin magagamit ang siyensya pagdating sa pagbibigay ng pinakabago at wastong impormasyon para sa ating mga kasaka at mga MSMEs. Ano po? Ngayon pag-uusapan natin, partner, ano ba yung mga programang pwedeng ibigay ni DOST para sa ating mga live viewers? Ano ba yung pag-uusapan natin ngayon, partner? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa setup or Small Enterprise Technology Upgrading Program, kung saan, kasi pag naisip yung DOST, ang nasa isip lang, kumbaga parang limitado sa scholarship na binibigay, sa laboratory, ganyan. Pero yung pala, hindi lang doon
hindi lang nakalimit doon yung programa ng DOST, kundi naaabot din kahit yung ating mga MSMEs at marami pang iba, syempre. Good thing sa panibagong programa natin na ito, nag-tap tayo ng isang or nakipag-partner tayo sa PhilMec or Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization upang mas mapalawak ang rating, ang pagbabato ng impormasyon para dun sa mga posibleng maka-experience o benepisyo sa programa at teknolohiyang hatid po ng Department of Science and Technology. Ngayong hapon, pag-uusapan naman po natin ang isang programa na pupwede sa lahat ng mga S o MSMEs. Ano ba yung MSMEs, partner? Pag sinabi po nating MSMEs, ito yung ating mga micro, small, and medium enterprises. Alright. So, ibig sabihin, ito yung may mga businesses. Tama, partner? Yes, sir, Aaron. Ayan. Tama po yan. Ibig sabihin, sa mga live viewers natin ngayon, possible meron diyang mga business owners na kung pagdating sa agrikultura, production ng pagkain, at iba pang mga kalakip na sektor at commodities. Ngayon, upang mabigyang linaw po tayo hinggil sa sinasabi naming programang ito, ipapakilala po natin ang guest speaker natin. May guest speaker agad tayo sa dry run natin, partner, ngayong hapon. Yeah, kung titingnan natin, yung guest speaker natin ay expert pagdating dito sa programang ito. Ngayon, upang ipakilala ang ating expert pagdating sa setup, Small Enterprise Technology Upgrading Program ng DOST, ipapakilala ni Engineer Lorraine Custodio ang ating speaker this afternoon. Yan. Alam ko, fellow engineer ko tong guest speaker natin. So, Yes. ngayon para sa ating pilot testing na pinamagatang Empowering Small Businesses, Unveiling the Small Enterprise Technology Upgrading Program, ang ating guest speaker po ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Agricultural and Biosystems Engineering or BSABE. Cum laude. Cum laude. At dating DOST scholar din Yes. yan. And kasalukuyan po siyang Project Technical Assistant 1 ng DOST PSTO Nueva Ecija. So wag natin patagalin pa. Walang iba kundi si Sir Benjamin V. Montero III. Sir Benj, bumati ka naman sa iyong mga live viewers. Hindi na lang tayo napapanood sa DOST, napapanood na rin tayo sa ibang pagdating sa agriculture sector, which is yung PhilMec nga, partner. Sir Benj. Yes po, Sir Aaron, isang makaagham na ramdam na hapon po. Ma'am Lorraine and Sir Aaron from the DOST PSTO Nueva Ecija. And sa lahat po ng ating pong live viewers sa ating pong Facebook Live, isang makaagham na ramdam na hapon po sa ating pong lahat. Ay, So para sa una nating katanungan, ako. ano nga ba, Sir Benj, yung tinatawag na setup? Ano bang meron sa setup? Na, ayun. That's a good, okay yes? po. That's a good question po, Ma'am Lorraine. So si Setup po ay isa pong program po ng ating pong gobyerno through the Department of Science and Technology na kung saan tinutulungan po ang mga micro, small, and medium enterprises upang pong mag-adapt po sila ng technology at mag-upgrade po ng kanila pong mga existing technologies nang sa gayon ay mag-improve at mas maging efficient po ang kanilang mga businesses. Alright, for the word itself sa pangalan mismo ng ating programa, upgrading, So, ibig sabihin gusto natin na i-upgrade yung existing practices at sistema ng ating mga business owners para makasabay sa inog siyempre ng mundo, sa bilis ng production, in terms of efficiency din as well, partner? Yes, sir. So, Kung titingnan natin sa larangang ng agrikultura, sa pagkakaalam ko, meron tayong isang beneficiary or beneficiary ba tawag doon, partner firm dito sa probinsya ng Nueva Ecija. Ang sistema naman niya ay nag-upgrade siya ng poultry production niya. yes, sir. Ano ba 'yon? Baka pwedeng bigyan mo kami ng ideya paano ba na-upgrade 'yon? Halimbawa ako, ang business ko ay poultry. Halimbawa, sige, wag na tayong lumayo sa sektor na lang ng agrikultura. Poultry business, paano ba makakatulong ang setup dun sa ganung aspeto? That's a good question po, Sir Aaron. Maya apply po natin ang DOST setup po sa sector po ng poultry sa pamamagitan po ng pag-adapt po ng automated feeding system, drinking system, and brooding system po na kung saan hindi na po kakailanganin ni firm na mag-hire po ng mga workers para manually na magpakain ng mga manok, mapainom, in which mas nagiging hygienic po ang kanila pong pag-raise ng poultry at mas
napapataas po nila yung kanila pong production dahil na-avoid po nila yung pong mga contamination sa kanila pong farm. Na kung saan po ay sa tulong din po ng programa po na ito ay mas napopromote po natin na magkaroon po ng contact ang humans sa livestock po natin. Yun. Oh, okay. At least maliwanag na sa akin. At least nakita ko yung kabuuan sa aspetong, oo nga, even sa agriculture sector, specifically dun sa poultry, marami pang aspeto ang pwede nating i-improve sa tulong ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Ngayon, Sir Benji, Engineer Benji, ano po ba yung basic, ano po ba yung layunin ng setup natin? Yes po, Sir Aaron. To further explain po, yun pong layunin po ng ating setup program. So, ito po ay strategy po ng DOST na kung saan gusto niya pong ma-strengthen yung innovation system po dito po sa Pilipinas. So, kung makikita po natin yung mga MSME po natin ay kulang po sa mga technology, nalilimit po yung kanilang production and efficiency dahil po sa kanila pong mga processes na hindi pa po applied ang technology. Ngayon po, si DOST ay nag-forward ng program po na ito na kung saan ang layunin niya po ay mag-apply po ng appropriate technologies sa kanila pong mga processes. Nang sa gayon po ay ma-improve and ma-develop po nila ng mas maayos ng kanila pong mga products and services. Pangalawa po ay para mabigyan po sila ng technology trainings and technical assistance and consultancies. Minsan po kasi ay hindi po sapat kung ano po yung existing po na alam ni NSNT sa kanya pong business na kung saan nakakatulong po ang mga training consultancies po ni DOST. Isa pa po dito ay para po matulungan din po sila na mas ma-package po ng mas maganda ang kanila pong mga produkto and services. Meron din po nilalaan sa DOST, naka-package din po sa setup program. And para din po makapag-comply po sila sa mga regulatory standards po na required po sa market. And most especially po ay ang provision po ng assistance for technology acquisition. So dito na po pumapasok ang tinatawag po na Innovation Fund na kung saan ay tutulungan po ni DOST na ma-acquire ni firm ang technology na kanya pong ninanais na kung saan ay wala pong interest at wala pong collateral. Kailangan niya lang pong mag-submit po sa amin ng mga documentary requirements required po para mag-apply sa DOST setup. And yun pong nahiram niya pong technology ay pwede niya pong bayaran for 3 years or 36 months. Nang walang interest and walang collateral po, Sir Aaron. Ayun, Sir Benj, tanong ko lang, halimbawa, gusto kong kasama ba sa setup, halimbawa, gusto kong, dahil sabi upgrading, no? Sakop ba niya yung, halimbawa, gusto kong palakihin yung machine na gamit ko, yung capacity ng machine, halimbawa, from 25 kg per hour na kaya niyang i-process, magiging 50 kg per hour. Sakop ba yun ni setup, Sir Benj? Yes po, Ma'am Yuri. Sakop na sakop po siya. Kasi from the name itself, small enterprise technology upgrading. So, nire-require po ni setup din po pala na kailangan existing na po ang business. Ito determine po ng mga experts po natin kung ano yung mga current capacity and technology. And doon po papasok yung mga technology na pang-upgrade ng capacity. For example, ay sa production, kung kaya nyo mag-process ng 25 kilos ng commodity, ang kailangan ng technology ay yung mas mataas ang kayang i-produce. So, ang galing, no? Kanina nabanggit din ni Engineer Benji na nagkakaroon ng assessment kasi dapat fit yung makukuha nila doon sa pangangailangan nila, no? Doon nagkakaroon parate ng gap in terms of technology intervention, ano? Yung akala ni owner ay ito'y pangangailangan niya only to find out upon assessment ng ating mga experts, ano? Hindi pala yun yung pangangailangan niya at hindi siya doon naiproblema. At yun po ay ibinibigay na tulong din po sa ilalim ng programang setup. At saka isa pa, no, nabanggit kanina na may tinatawag tayong Innovation Fund. Ang kagandahan dito, no, bukod sa technical know-how na ibinibigay po na DOST na tulong sa mga MSMEs natin, ano, technology know-how, yun pa, yung sa tulong ng Innovation Fund para syempre ma-avail nila yung pag-upgrade ng sistema ng produksyon ng kanilang businesses upang syempre makasabay sa global demand, no? Hindi na po pwede yung medyo yung
pwede ng trabaho, lalo na mataas ang demand ngayon in terms of halos lahat ng aspect sa market. Ngayon, partner tuloy. Sir Benj, ngayon, paano ba? Kasi nabanggit kanina, may poultry, agriculture sector, food. Ano-ano po ba yung Ano-ano yung iba pang sector or yung priority sectors sa larangan ng trabaho na priority ni setup program o yung kinikater ni setup program, Sir Benj? That's a very good question po, Sir Aaron and Ma'am Lorraine. So, sa Industry 4.0 po or Setup 4.0, ay mas lumawak na po ang mga setup priority sectors. So, kabilang po dito ay ang crop and animal production, forestry and logging, fishing and aquaculture, food processing, beverage manufacturing, textile manufacturing, wearing apparel, leather and related products, wood and pork products, paper products, rubber and plastic products, non-metallic mineral products, fabricated metal products, machinery and equipment, other transport equipment, furniture, chemical products, basic pharmaceutical products, information and communication, and other regional priority industries. So kung makikita po natin, sobrang lawak na po at sobrang wide ang scope po ng business sectors po na pwede pong i-cater ni DOST setup. So, if sa live audience po natin ngayon, if may business po kayo sa mga nabanggit po na sectors, huwag po kayo mahihiyang dumalaw po sa aming pong office ng Sagay. Matulungan po namin kayo to further discuss po the setup program. Grabe, napakalawak ng sakop ng priority sectors na pwedeng mag-apply sa setup, lalo na 'di ba nabanggit yung agriculture, yung aquaculture, pati yung beverage kasi 'di ba po sa ating mga kasaka ay pati yung kumbaga yung rice wine, ganyan, yung byproducts yes sir, yung Bignay wines, pwede rin pala silang mag-apply sa ating setup. And pati yun, nauuso yun, yung mushroom chips, ayan. Coffee. Yes, coffee. Ano po ba? Yung mga milk, cow's milk, cow's milk, Carabao's milk, tapos yung even goat's milk na pa-process into ice candy. Sabon. Sabon, ano pa ba? Yan. Marami pa. Marami pang iba. Unlimited ang potential ng agriculture sector dito sa bansa natin. Thus, kaisa na rin ang DOST, Department of Science and Technology, sa pagbibigay ng suporta upang ituloy, palaganapin at mas palakasin pa ang sektor na ito at bigay tulong sa mga MSMEs natin. Bilang huling katanungan, Sir Benj, paano ba mag-apply nito? Bukod sa pupunta dito, syempre, in general bird's eye view, paano ba kami mag-a-apply sa setup? And thank you so much po, Sir Aaron. So, sino po ba ang pwedeng mag-apply at paano mag-apply? So, madali lang po, basic requirement lang po ito. So, number one po, any business po na naka-base dito po sa Pilipinas, and pag may-ari po siya ng Filipino po. Ayan, dapat Filipino-owned po siya, Filipino citizen po. And then, any cooperatives po or other civil society organizations na may business-like projects po, pwede po sila mag-apply. Sa application naman po, meron lang po kami set of requirements. Kailangan nyo lang po mag-send po sa amin, naka-address po sa aming regional director, natin nyo po letter of intent, interested po kayo sa setup program, at ano po yung inyong kinikilig na assistance po when it comes to technology para sa inyo pong business. And to further explain po ay kailangan nyo pong mag-visit po sa amin pong office ng Sagayan ay mas matulungan po namin kayo na magkaroon ng basic profiling po sa inyo pong business. Ay, napakadali lang po pala, Sir Aaron, na makapag-apply sa setup. Basta, yun, punta lang po kayo dito sa office and nandyan naman po si Sir Benj, si Sir Mario, at ang aming setup team para i-cater po yung inyong needs. Yeah, we have pool of experts pagdating doon sa mga sektor na napagkwentuhan natin kanina, banggit natin kanina. Isang makabuluhang pagkukwentuhan po ang nangyari. Maraming salamat, Sir Benj. Maraming salamat sa iyong oras at maraming salamat sa ating mga tagapanood. Yes po, maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig.
Ayan. Yeah, sa tulong ng ating programa, although it's a dry run, still relative at important yung information na shinare natin doon sa ating mga live viewers. Nang sa gayon, nakapagbigay pa tayo ng bits of information, knowledge para sa kanila. And of course, sa mga MSMEs natin na gusto mag-upgrade ng kanilang business. Ayan, sure ako, Sir A, mas marami nang pupunta lalo dito sa office regarding sa inquiry about setup. And hopefully, ma-approve po yung inyong mga kumbaga pumasok Proposal, po kayo dun yeah. sa criteria na Yeah. i-cater ng aming programa. Ayan. Ayan. At sa dulo, sa mga susunod na episodes po ng Ayos na Ayos, pag-uusapan po natin yung mga teknolohiya na dinevelop ng DOST. At yan ang po ang dapat pakaabangan ng ating mga live viewers at mga nakikinig sa radyo. Ayan. At maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa aming talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Ako po muli si Lorraine Custodio. Alright. Markahan na ang inyong kalendaryo at subaybayan mula kami sa darating na pilot episode ng aming programa nitong September 15, Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang yan sa Radyo Agri 90.1, DOST Central Luzon Facebook page at sa lahat ng DOST Facebook pages ng aming ahensya dito sa Gitnang Luzon. Muli, ako po si Aaron Bermudez and this is your weekly dose of knowledge and good vibes. Ito ang programang Ayos na Ayos sa DOST Season 3.